Tutuusin natin, ginagamit lang naman ninyo ang mga tao na nakapaligid yung kamangmangan ng mga katutubo na ang iba, no read, no write. Isang sponsor ni Pugong Biyahero ang galit na galit at inakusahan ang mga kasamahan niya na magnanakaw at manggagamit ng mga mahihirap nating kababayan. Siya si Ma'am Beth Mercadal, isang Filipinong online seller na nakatira sa Virginia Beach, Virginia. Ang sabi ni Ma'am Virginia, ang mga kagrupo daw ni Pugong Biyahero ay kumuha ng kanyang pinadalang isang karton ng balikbayan box. Ang balikbayan box daw na iyon ay para sana sa mga katutubong mga bata na tinutulungan ni Pugong Biyahero. Kahit ilang beses na raw niyang tinatanong si Pugong Biyahero at mga kasamahan nito kung dumating na ba ang kanyang pinadala, ang sagot lang nila ay hindi pa daw. Hanggang sa nakita niya raw ang kasamahan ni Pugong Biyahero na si Mang Eli na namigay galing sa isang balikbayan box. Sa tingin Ma'am Beth, ang ibang gamit na binigay nila ay galing sa balikbayan box na kanyang pinadala at binigay umano ang kanyang mga pinadala sa mga taong hindi naman karapat-dapat dahil ang gusto niya sana ay sa mga katutubong mga bata lang ito ibigay, ngunit hindi yon nangyari. Narito ang kanyang live video sa kanyang FB account, panoorin natin. Hindi ako pwede magkamali dahil nakausap ko mismo. Twice na. January 21 or 22, naka-record Tumawag ako sa, ayan Tapos the other night, hindi kagabi, the other gabi. Ano tayo ngayon? Kami dito ngayon is Tuesday, Sunday evening. Tinawagan ko ulit. Dahil nga, ang tagal nga pa sumagot nila 2 team ang tinawagan ko. Ito lang palaala lang sa mga, ano tawag nito? Sakit ng ilog ko Palaala lang sa katulad ko na madali rin ako maawa, magbigay kahit ang dami nating tinutulungan. Hindi naman ako na may nangungupit, but of course, mayroon talagang kumukuha. Pinadala ko ito September 19. Hinatid ito ng asawa ko doon mismo sa opisina ng LBC. Mostly ng LBC dito, kakilala namin dahil ang liit lang ng Virginia Beach. At saka ang tagal ko na mula na sa Middle East ako, more than 30 years ko nang ginamit ang LBC. Sana kung wala tayong resibo. Kaya nga andito yung, kasi ito may nakakuha na, kaya pwede ko na ipakita sa inyo. Ito yung invoice number, kung tatawag kayo sa 1-800 or tatawag kayo sa, meron naman silang free, matawagan mo sila ng, yung sa kahon, kahit naka sa Pilipinas, libre lang yan. So ito yung ID number or invoice number na pwede mong tawagan. Ayan 1166636734545. So pangalawa, una, December, tumawag ako kasi sabi ko, Davao naman yan, saka maaga ko pinadala. Dahil mostly, may cut-off yan sila pag Visayas, ganyan. May cut-off yan sila kung sino magpadala. Sa akin lang masama ang loob ko. Good evening. Nag-effort ako. This time na nakita ko, it was August. Nasa pa ako noon after nagbakasyon ako noon, or before nagbakasyon ako, basta August ko sila nakita. Unang nakita ko yung Pugong Biyahero, August of 2023, bago yata ako dumating ng Texas. Nagbakasyon ako ng Texas ng 2 weeks, diba? Nagdiretso pa ako ng Mexico. Sa akin lang, mga higala, hindi na natanggap pat. Alam mo naman, sa laki ng bunganga ako, di sila matakot. Kilala na ako sa balikbayan, diba? Tayo, online sealer tayo. Nung kalakasan, di lang kay 50 parcels a month. More than pa. Sa isang linggo, twice ako nagpapadala dyan. Itong huli, kasi dito may cut-off. Maaga ko pinadala para madali. Sabi ko, the most yan, matanggap. Yun yung sa Pugong Biyahero ba? Naawa ako, although di nga dapat yun sa kanila dahil hindi ko kilala pa yung Pugong Biyahero back on August, nung summer. Ang kilala ko yung ibang mga
yung ano taga Kapampangan na para ding Pugong, pero yung doon ako naantig yung kay Pugong, yung Kapampangan ng mga bata, ano bang basta yun ang una ko nakita, yung may Peking Bombay din na tinulungan nung ano yung mga bata na vlogger tapos nung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon yun taga bundok, yun taga bundok. August 23 pa. Di, wala lang ako, baka sakali sa daming Pasko kasi, sabi ko, ano lang yun, natabunan. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, ang ka-live-in partner ni Mang Eli. Ayan ang address nila, Davao, Hindi naman ako tanga. My God, online sealer tayo. Natris, nung una, alam ko na to January 2nd week, di lang ako tumawag dahil gusto ko sila mismo nasa bibig nila na mag-honest. Sabi ko, disappoint ako. Sabi ko, andyan December 23, 2023, ang receiver, si Delvi Aspiras, ang pagkasabi pa, ka-live-in partner ni Mang Eli. Ito ang address ni Mang Eli. Ayan Block 16, Lot 13, Phase 1, Granville Subdivision, Piquinio, Davao City, Davao del Sur. Tapos, ayan pa ayan pa yung nila, phone number nila, cellphone number nila, 09 something, tsuba-tsuba. Sana naman, di kayo sana nagkamali na mag-cheat. Kasi, sasabihin naman talaga ng recipient, sinong naka-receive? Tinanong ko, the other night, the same answer. Pinag-anuhan ko lang. Tumawag ako para lang talaga make it sure. Kasi iba-iba ang makasagot dyan Sabi ko, sinong naka-receive niyan? Si Miss Delvi. Anong apelido? Kasi kang yan address yan ni Mang Eli. Ayan nga Elias B. Avirelia. Di ba pag alam nila na pag mga balikbayan akala nila ako ang tao, ako mahirap man ako sa daga, hindi ako magbibigay ng hindi magagamit as much as possible. Kung magbigay ako mga brand new, yung lalo na mga bata. Wala naman akong anak na may mga luma akong mga gamit. 16 items na branded lahat yun na backpack. And you know how much backpack during sa ngayon? Ang mahal. Mahal. Lalo na tapos ng eskwela, binili ko talaga yun, di ba, pag after school dito, iilan na lang tayo ang backpack dito dahil hindi na gaano mabibinta. Yung mabibili mo lang backpack na lang sa mga tindahan. Hindi Walmart yun, kahit Walmart, mahal na rin. Kasi nga, kumpleto siya may mga site, at saka may mga pangalan, brand name, pati mga deodorant. Ang last kong bili yung souvenir na nagpunta ako doon sa ito lang souvenir nilang tatlo, nakaabot na ng $100. Yung souvenir lang na t-shirt, Virginia Beach. Kasi tag 30 plus na yan dito, ang magagandang t-shirt souvenir lang yung tatlo, tapos magnetic nakaabot ng 100 plus. Nasa akin lahat ang resibo niyan. Hindi ka makadeny dahil since ako, pinapile ko yan lahat yan, yan ng monthly ang mga resibo ko, kung anong resibo ko sa pagkain, lahat yan. Ako ang taong sobrang magtago ng mga gamit. Sa akin naman mag-honest tayo. Kasi nung bago magpasko, umalis si Paul Biyahiro pamunta ng Manila, di ba? Nakikita ko dahil nanonood ako talaga sa kanila. Tapos, ito si Mang Paul, sa kapitbahay nila sa Davao, namimigay siya. Tapos din, nakita ko si, hindi ako gaano followers ni Mang Eli at saka ni Pugong, yung Peking Bombay. Namimigay din siya, pero hindi pinakita ang kahon. Pero, di ko sinasabi isa sa kanila. Siguro, doon sa mga cartoon ko na yun, nandoon yun dahil 2 times na as I said nga, you cannot deny it kasi may record ang siyempre pag sila
Sa tagal ko na nga, as I said, kilala ko kung sinong manager, ilan sila, sino yung kumukuha. Kilala ko yung taga-pick up ng LBC dito. Imposible. Sabihin mo kasi sino yan, si Bet na Bisaya. Kilala ko, maliit lang ang Virginia Beach. Walang hindi nakakilala sa akin dyan dahil, Diyos ko, as I said nga, nung kalakasan pa, everyday twice ako nagpapadala dyan. Yan ang ko, Monday at saka Wednesday o Monday o Friday noon. Yun